Hey guys, good evening. Coach Ian here. So it's October 4 and welcome sa podcast session natin tonight. So earlier we had a session with Coach Mad Custudio. Pero syempre, bigatin yung gabi natin tonight kasi pinagsama natin yung mga matitinding coaches. So we have for tonight, syempre, pag-uusapan natin. Kaway-kaway nga dito yung students ko sa Google Ads. Meron dito yung mga students sa Google Ads, okay? Tsaka yung mga, yan. Kasi, di ba, Google Ads na tayo. Pero syempre, maganda talaga pag hybrid. Hindi pwedeng isang skill set lang. Gets ba? Gets ba? Hindi pwedeng isang skill set lang. Dapat, dalawa, kung pwede tatlo. Kasi nasa era na tayo ngayon ng AI eh. So, kailangan marami tayong alam. Hindi lang pwedeng isa. Okay? So, yun siya. Now, guys, syempre wala nang patumpik-tumpik pa. Let's welcome, ayan, si Coach Anjo Sumayaw. Ayan. There you go. Welcome natin si Hi Coach. guys, hi guys. Ayun. So, Mic test, mic test. Gumagana ba? okay. Di ko alam kung may tao kasi puro picture lang yung nakikita ko eh. Okay. Guys, can you switch on your cam? Mamaya para nga mag-picture taking din tayo. Can you switch on your cam? All right. Ayan. So maraming salamat coach for pinaunlakan niyo kami. I know you have a very hectic schedule and congratulations by the way. I know you just got married. Ganun eh, nakita yung post eh. Okay, so congrats. Oh, new journey yan ah. So ganun talaga yan. So welcome to the ano couplehood na life. Ayan. So, guys, excited na, ready na kayo? Ready na? Okay, sige. Pero bago natin simulan, kasi may tuturo sa atin, live na live session tayo when it comes to FB ads. Alright? Siyempre, tatanungin muna natin ng konti si Coach Anjo. Okay? Coach, siyempre, curious sila. Ano daw yung love life mo? Ay, hindi pala. Sorry. We want to know your journey sa FB ads. Okay? We want to know your journey. Kumbaga, paano ka nagsimula? Dati ka bang sa corporate world? Kasi ako galing ako, callboy ako for 15 years. Tapos nag-freelancing, ganun na part. And then nagkaroon ng clients. And at the same time, nagtuturo na ako ng Google Ads and DM appointment setting. So I have thousands of students when it comes to DM appointment setting. So yung mga Ah, ganun. nice. Nice. Yes, so yun siya. Pero syempre, ikaw yung pag-uusapan natin. Kwentuhan mo nga kami ng konti. Kahit maikli lang, mga 1 hour, yung kwento ng buhay. Ah, Hindi yeah, pala, hindi, tama. 2 Akala ko minutes. mga 2 hours. Oo, Bakit iniklian mo eh? sige. Sorry. Oo. Pero you Yeah. can do it for 3 hours if you want, yung kwento ng buhay mo. Go ahead. Oh, sige. So, simula nung pinanganak ako guys. Ayun. Hindi, ang ano talaga, ang background ko talaga is graduate ako. Ateneo de Naga University. Business Engineering ang course ko. So, yun, ang very brief background ko, history ko. Then after that, nagtayo ako ng maliliit na business, barbecuehan, lugawan, mga ganyan doon sa Bicol. Hindi muna ako bumalik ng Maynila eh. After that, nag-business muna ako. Baka sakaling yumaman ako doon. Okay. So, hindi naman yumaman. Although sabi nila, tubong lugaw daw yon. Itatanong ko Then, sana kung may franchise eh, yung mga lugaw. wala. Wala. Yeah, tapos yun, nagtrabaho ako. Actually, once lang ako nagtrabaho sa buong buhay ko. Sinubukan ko lang siya. Nag-work ako sa Teletech as sa call center. Trinay ko magtrabaho. I think yung mga sweldo ko noon mga between 16 to 18,000 per month. Tech support ka, let me guess. Tech support ako. So, tapos parang mga 6 months lang ako noon pero parang pagpapalapit dun sa 6 months, napapadalas na yung yung pagtulog ko kasi hindi talaga ako okay sa graveyard shift eh. Tapos Mm. ganun lang din as well. So, nag-isip ako ng other ways kung ano-ano hanggang sa eventually naisip ko na baka merong way para kumita online. So, naghanap-hanap ako, nag-affiliate marketing ako. Actually, nagbenta ako ng mga high ticket na mga courses dati on how to make money online. Nagre-range yun from mga $1,000 to $5,000 Ano yan, mga Frank Kern? Sino-sinong mga hindi, okay. super affiliate network at that time. Okay. So, ang ginagamit ko nun na is solo ads, which is yung nagko-collect ng mga emails at tapos nagsasend through emails.
Tapos hindi ko siya masyado magamit yung Facebook advertising doon kasi medyo strict si FB pagdating sa affiliate marketing. So, syempre, as an affiliate, hindi naman lagi malaki yung kita nun eh. So, naghanap ako syempre ng pang araw-araw ko, nag-VA ako. So, nag-VA ako, tapos, yun, doon na ako nagsimula na mag-explore sa online. Naghanap ako ng naniniwala kasi ako dun sa kasabihan na kailangan meron ka talagang particular expertise. Katulad nyo, Google Ads kayo, di ba? Tapos okay lang na meron kang other skills pero at the same time, meron ka dapat specialization. Correct. Tapos ako nag-research ako, nakita ko okay na napasukin is advertising talaga kasi ang paniniwala ko, kapag nakakapagpasok ka ng pera sa kumpanya, mas makakapag-demand ka rin ng pera. Di ba? So, kumbaga, pag kaya ko magpasok sa inyo ng 1,000,000, siguro naman kaya niyo ako bayaran ng 100,000, di ba? Pag nagawa ko Correct. yun. So, yun ang naisip ko na talaga ang pera kasi nasa sales talaga eh. Same with advertising. Ang difference lang sa advertising kasi is hindi ako humaharap dun sa tao para magbenta. Ginagamit ko lang yung platform to sell yung products. So, from VA, nag-transition ako into Facebook ads, nakapasok Anong ako year sa, yan, Coach? ano? Facebook ads, anong year? Mga 2000, if I'm not mistaken, mga 2019. Kasi mga Okay. 5 years na ako nagpe-Facebook ads eh. Yun lang talaga ginagawa ko. Yun. Tapos yun, agency ako. 3 years ako tumagal dun sa isang top agency sa Australia. After that, nag-ano na ako. Well, actually, kasabay nga ng agency, kumuha na ako ng clients nun eh. Tapos directly na ako nag-work with clients. Hanggang ngayon, yun yung ginagawa ko. So, I retain about mga 5 to 7 clients. Pero Okay. pinakamarami ko mga 15 siguro. Antindi. 15 clients? Ah, Sabay-sabay? Hindi oo. ka nag-source out nun? Hindi. Minsan lang ako nagsosource out kapag sa creatives. Kapag meron akong kailangan certain type of Ah, creative. Kumukuha ako okay. ng creative designer. Okay. Ako mga ano lang din, mga nasa 6 clients lang. Ayoko nang masyadong madami din. Basta if you can Mm. demand premium, kaya yun. Yung ganun na case. O, kasi ayoko marami ang pinagsisilbihan parang ganun na case eh. O, di ba? Pero, ito. You know what? We have two things in common. Number one, de Ateneo din ako, pero Cagayan de Oro. Ikaw na, di ba? CDO. Oh, yeah. Oy, kaway-kaway dyan. Andyan pa si Marian. Ateneo din agad din yun eh, si Marian Raquel. If you know her, she's into ano naman, content marketing. Oh, yan. Oh, nice, nice. Yes, and second, Teletech din ako. Kaya sabi ko, tech to, Teletech to. Pero that was when I was already with Google Ads for 2 years. 2 years na Google Ads with Teletech. Then pull out si Google Ads yung account. At dahil pull out na, in short, wala na kaming Wala trabaho. na. Pero inabsorb kagad kami ng isang company din. Tinapatan yung presyo namin kasi malaki yung bigay nun eh. Basta mga ano din. So, isang ang bayaran, gano'n. O isang bayaran na close to 60K yung basic namin. Teletech yan pero nung isang company. Pero plus commission, kahit na Google Ads ako nun, empleyado, I'm earning 6 digit a month because of the commission. Kasi Nice. 198 kami na reps, pero Layo modestly, nun sa 18,000 naman ko ah. oo nga eh, kasi yan Nalugi lang yung talaga ako. lugi talaga, di ba? Pero, balik tayo sa iyo, Coach. Kumbaga, ang ganda ng journey mo from nag-Teletech, nag-VA, tapos nag-switch to FB ads, nag-work in an agency sa Australia, and then umabot ka ng handle ng 15 clients. So right now, do you have your own little team sa FB? You have an agency now, o ikaw lang, you're doing solo? Hindi, ako pa rin. Okay. Mag-isa lang ako. Tapos yun nga, from time to time, may creative designer akong mga friends ko rin. Pag may Ayun. pinapagawa lang ako. Ayun, that's good. Tapos coach, eto ngayon, fast forward tayo. Kasi 'di ba, ako alam ko sa Google Ads mismo, pero sa Facebook lagi ding nag-evolve yung yung algorithm, yung kahit nga yung dashboard, 'di ba? Nag-iiba din, nag-iiba kumbaga na case. How often nag-iiba yung Facebook ads? Kasi ako sa Google parang every 6 months laging may bagong pakulo yung ganun na case. How often sa FB ads? Kasi lalo na tong mga kumbaguhan pa sila sa FB. Well, sa totoo lang halos pareho. Pero may times na mas madami silang biglang changes. Parang recently, parang Bultuhan oh, actually parang every month or every 2 months meron silang bagong changes na ginagawa sa platform. Pero I think
ano eh, they're doing it to kumbaga to make it easier for the advertisers. But at the same time, ako kasi hindi ako masyado naka-rely dun sa platform lang. Medyo malaki yung background ko sa advertising kasi, pati human psychology. And Mm, hindi naman nagbabago yung psychology behind on selling eh. 'Di ba? And understanding yung kung paano bentahan yung tao. So ako, ang inaano ko talaga kahit dun sa mga enrolled students ko dun sa courses is mas inaano ko sila na mag-focus sila in understanding yung psychology. yung psychology behind dun sa pagbebenta kesa dun sa platform. Kasi yung platform, ano yan eh, it will constantly change. Hindi ka pwede mag-rely dun kasi ang daming media buyers, di ba, na kahit sa Google, kapag nagbago yung platform, nalilito na sila, Correct. kailangan nila baguhin yung strategy. And yun yung mahirap kasi nakarely yung success mo dun sa platform. So mas maganda kung nakarely yung success mo dun sa psychology ng tao mismo. Kasi yun yung hindi masyado nagbabago. It's been the same for more than 50 years. I agree. Kumbaga, kung sa marketing pa dapat, lalo na ngayon, kasi nga yung attention span ng tao, I think the first thing na psychology yung binabanggit mo, guess ko lang ha, guess ko lang. Siguro the first one is pattern interrupt. Di ba? Dapat yung scroll stopper talaga na makukuha mo yung attention nila. That's for one. Oo. Palipas mo na, ako ito balik. Ay, sorry naman, sorry naman. Nagsalita si Eduardo. Okay. De, pero coach, does it make sense? Pattern interrupt yung pinakauna, yung scroll stopper. Siguro something to do with your creatives. Kasi nga psychology, no, makukuha mo yung attention talaga nila. That's for Oh, one. Oo. yeah, isa siguro yun, lalo na kapag it's different from Google eh. Kasi Google, people are searching, di ba? So, Correct. kumbaga, medyo warm market na yun eh. Not like with Facebook. Meron talagang pattern interruption kasi nasa Facebook sila, hindi naman para mag-shopping eh. Nandun sila to entertain themselves. So, ang trabaho mo is, yun nga, pattern interrupt. At the same time, mabentahan mo sila ng Correct. product mo. So isa Oo. lang yun dun sa mga ways nga na para maging successful yung campaigns mo. Okay. I like it when you said na ano, yung sabi mo kanina, kasi Google is for search, pero bigyan kita ng idea ngayon ah. It's not just that, pwedeng brand awareness din. Yung sinasabi mong search, yung tinatawag na search campaign. Pero merong display, merong video ads or video campaign. Iba din yon kasi sa YouTube yun, iba pa yung sa display na Oo. makikita mo sa 4 million websites. Yung merong Google AdSense, di ba yung nakikita niyo yung ads? Ah, So yung ganun na case. So depende sa intent nung ano ni advertiser pa rin. It always goes back to the marketing objective. Tama, yep. hindi. Marketing objective. Okay, coach. Pag-usapan natin sa journey ng isang freelancer. Dalawang tanong ko magkasunod ah. Kumbaga,